Yan, ito mga DDS, makinig kayo. Kaya kayo napapahamak sa fake news dahil kayo ay biktima ng fake news. Tatandaan natin ang fake news, tandaan nakakapahamak. Ang ginagawa ng Vice President na sinusuportahan nyo, pinapahamak kayo, nagbablog kayo ng peke, kaya kayo nakakasuhan. Ito yun yung malalang bintang ni Vice President coming from his mouth na ang sabi niya, na-detain daw si FL Marcos. Tapos sabi niya, doon sa hotel na pinag-istihan daw, nakitaan daw ng pulburon itong namatay. Kita mo, namatay na nga, siniraan mo pa. According to the news, ANC said it was false information. At biruin nyo, sa Los Angeles, sa police report, wala pong ganyan. Pumunta po kayo sa sa ANC News. Pumunta kayo sa website ng ito siya yahoo.news. Ayun siya walang ganyang report. Wala pong ganyang report. Ayan it was false information. At ang sabi pa dito sa data na ating nakuha, ayan, sabi, March 5 to 8, umatin ng film festival ang ating First Lady. And then, nakalapag siya ng NAIA ng March 10. It was database. Nandito, nakadata siya. Data. March 10, nakalapag na siya ng NAIA. And then, March 11, may inatinan siyang event, which is the Girl Scout of the Philippines events. Umatin siya doon. Nakadata siya. Ayan naka-record. May data. Ganyan po dapat ang ipinapakita natin dito sa social media, Madam Vice President. Because of what you've said in the media, nakakasira po yun ng kredibilidad o nakakasira sa mga DDS supporter na nagbablog niyan. Kaya nga ang daming napapahamak na vlogger ng DDS, hindi ba kayo naaawa sa inyong mga follower, madam? Kung mahal nyo ang followers nyo, supporters nyo na mga DDS, kailangan legit yung inyong sinasabi para hindi sila makasuhan ng NBI. My goodness! Tama nga yung sinabi mo, madam, sa speech mo na sabi mo, sisirain ko kayo. Ayaw kong bumaba sa pwesto ko. Akin na to forever. Yan yung pumasok sa isip ko ngayon na coming from you, sasabihin mo na sisirain ko kayo. Totoo man o hindi ang sinasabi ko. So, ayun. Boom. Doon ka Doon ka nagkulang sa sinabi mo na sisirain ko kayo. Diba? Coming from the Vice President of the Philippines, hindi ka nag-iisip kung ano-anong mga pinagsasabi mo dyan. Masira mo lang ang administrasyon. My goodness, BP Sara. For the first time in the Philippine history, mayroon tayong napaka-toxic at napaka-80-80 na Vice President of the Philippines. Ito pa ang nalaman natin, LA, wala silang report na ganyan, wala sa database nila. Nagre-research kasi tayo. Punta tayo sa website. Wala, malinis. Wala talaga siya, Hindi tayo tanga para lokohin ng isang Vice President na ipakalat sa social media na mayroong ganitong nangyari. False information. That's why DDS vloggers nakakasuhan dahil ito yung mga paninira o fake news na kanilang binablog. Galing pa mismo sa bunganga ng isang Vice President na kanilang sinusuportahan. Pinapahamak mo ang iyong mga follower. Tandaan mo, Vice President ka ng Pilipinas. Pero,
Ang ginagawa mo ngayon, dumadakdak ka na lang sa social media. Kung totoo yan, di dapat nagsilabasan na yan sa iba't ibang media platforms. E di isang pinagmulan eh. Coming from Maharlika na luka-luka eh. Coming from you also. Without even documents na magpapatunay na detain. Kaya may nakasuhan dyan, yung kalbo, di ba? Kinontent niya rin yan eh. Kinontent niya rin yan. Ay nako, mananawagan tayo sa mga DDS, gamit utak, wag atay. Mapapahamak kayo lalo, tapos eto ha, ang matindi dyan, ang magbe-benefit yung mga Duterte, hindi kayo. Kayo ang kawawa sa kakatanggol. Hindi nyo alam na hindi pala legit yung sinasabi ni Pusit. Diyos mio Marimar, gamit utak, mga DDS, kawawa kayo. Hindi kayo kayang tulungan ni Digong ng isang vice president na bigyan ng isang lawyer para magtanggol sa inyo. Kayo ang kawawa. O, kakatanggol nyo, mayroon kayong napala? O yung nakasuhan ng mga vlogger, mayroon silang napala? Wala. O, tutulungan ba sila ni vice president? No. Nga. Iyak mga vlogger. Na mga ganun, no? For the sake of the money, hinihimod ang puwet ni Digong nyo, wala na. O, gamitan lang natin ng kahit na konting utak, hindi lang puro paninira ang alam natin. Kung legit ba o hindi, yung ating kinokontent o pinopost sa social media, dahil tayo mapapahamak dyan. Research is the key, mga DDS. Kung haka-haka lang at wala kayong legit na source ng balita na yan, wala. Kahit nga sa Los Angeles, wala silang balita na ganyan. O, magtataka kayo. Saan ang galing ang balita? Sa DDS, coming from the Vice President of the Philippines lang. At wala ni isang media sa Pilipinas nagpalabas niyan. Diba? Kung mayroong ganyan, worldwide yan. Nationwide, ibabalita yan. Isip, ang mga DDS, talaga, utak, biya, utak, talangka. Ay nako, walang pagbabago, inborn.